Magandang araw po muli sa ating lahat. Welcome sa ating programang nagbibigay ng pag-asa at inspirasyon. Ako ang inyong host, Mr. Brave, isang stroke survivor, ang inyong stroke coach. At ngayon, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang topic, overcoming emotional battles among PWDs. Para sa lahat ng persons with disability o person with determination na nakikinig ngayon, this episode is for you. Para rin ito sa pamilya, caregivers, at sino mga nagmamahal sa isang PWDs. Kasi totoo, hindi lang pisikal ang laban ng isang PWD. Marami ring emosyonal na pakibaka na kadalasang hindi nakikita ng iba. Ang una natin pag-uusapan, ang emosyonal na hamon na madalas nararanasan ng isang PWD, ang takot. Takot sa future, takot na maging pabigat. Pangalawa, ang hiya. Yung pakiramdam na hindi nakatulad ng dati. Pangatlo, ang pag-iisa. Kahit may tao sa paligid, minsan pakiramdam mo mag-isa ka sa laban. Pang-apat, frustration. Kasi minsan hindi sumusunod ang katawan sa gusto ng ating mga isip. Panglima, lungkot at minsan depression. Normal itong maramdaman, hindi ito kahinaan. Ang mahalaga, aminin natin sa ating mga sarili. Hindi tayo pwedeng lumaban sa isang kalabang hindi natin kinikilala. Gusto kong sabihin sa inyo mga ka-survivor, mga ka-PWDs, ang disability ay hindi katapusan. Hindi ito isang definisyon ng halaga mo. Marami na ako nakausap o nakilalang mga PWD o stroke survivor na nagsasabi, hindi na ako magaling, hindi na ako sapat. Pero lagi kong sinasabi sa kanila, ang tunay na galing ay hindi sa kompletong katawan nakikita, kundi sa tibay ng puso at ng kalooban. Marami sa inyo ang mas matatag pa kaysa mga taong walang kapansanan. At marami tayong nakikita at marami tayong pakinggan mga kwento at mga tao sa paligid na PWDs na matibay ang kalooban, matibay ang puso at hindi nakikitaan ng kahinaan kahit sila ay mayroong kapansanan. Katulad isang istorya ng isang sundalo na nakipaglaban sa Mindanao na nawalan ng paningin, di ba? Trending siya ng mga nakarang araw. Aking napanood at aking nakita ang kanyang sitwasyon. Nawala na siya ng paningin dahil sa kanyang trabaho. Nakakalungkot dito. Kailangan niya magpaalam sa trabaho niya dahil sa wala na siyang sa tingin niya, wala na siyang pakinabang saan sa community o sa katrabaho na kanyang ginagampanan. Pero dumating yung araw, nakita ng ating Pangulo, President Bongbong Marcos, ang kanyang video. Kaysa siya ay mag-resign o early retirement, ay binigyan pa siya ng pagkakataon makapagtrabaho muli. Dahil according sa ating Pangulo,
Kahit meron siyang diferensya, meron siyang kapansanan o may nawala sa kanya, nakitaan siya ng isang taong merong matibay na puso at paninindigan sa kanyang sarili. Hindi lang ito para sa kanyang sarili, but para rin sa kanyang pamilya. Nabigyan siya ng pagkakataon muli makapagtrabaho gamit ang ibang mga niyang kakayanan. Nawala ang mata, pero meron pa rin siyang ibang mga kakayanan na pwede niyang magamit sa ibang serbisyo. Kasi araw-araw siyang lumalaban at maaari ikaw din ay araw-araw din lumalaban at nagpapatuloy kahit mahirap. Paano ba natin ma-overcome ang emotions natin sa battle na ito? Kasi yan ang nagpapahirap sa atin. Yung ating damdamin ang nagpapa-apekto sa utak natin, nagpapa-epekto sa mga galaw natin, sa kilos natin, at sa pamumuhay natin. Kaya kailangan natin ma-overcome ang emotions na meron tayo. Paano ba ito ma-overcome? Una, huwag itago ang nararamdaman. Pwede kang malungkot, pwede kang mapagod, at hindi na kaya umamin na ikaw ay nahihirapan. I-share mo lang iyong feelings sa iyong pamilya, sa iyong kaibigan, o sa support group, o sa kapwa PWD o stroke survivors. Kapag binibitawan mo ang bigat, gumagaan ang ating kalooban. Kung ikaw ay nakapagbahagi ng iyong pinagdadaanan, malaking tulong yan, makabawas ng iyong nararamdaman. Pangalawa, build a strong support system. Hindi kailangan maraming, kahit isang taong tunay na nakikinig ay malaking tulong na. Kung mayroon kang support group sa barangay, online communities katulad ito, therapy groups, ikaw ay sumali, ikaw ay makisimpatya upang ma-feel mo at maramdaman mo hindi ka nag-iisa at makahingi ka at makatulong din sa iyo ang kanyang mga recoveries at mga tagumpay sa araw-araw na kanilang mga buhay. Pangatlo, celebrate small victories. Kapag nakalakad ka kahit isang hakbang, isa na yung victory. Kung ikaw man ay makapagsalita, isa na rin yung victory. Kahit konti, isang salita, okay na yan. Kapag nakaiwas ka sa stress, isa rin yung victory. Ilista mo ang mga progress mo kahit gaano kaliit. Pinapaalala ito na umaangat ka. Pinapakita nito na mayroong progress ang iyong araw-araw na ginagawa. Na hindi mo kailangan mangamba. Pang-apat, keep your mind active. Magbasa, mag-drawing, magsulat, mag-pray o makinig ng mga music. Anything that keeps your mind alive. Hindi mo kailangan kontrolin ang lahat, pero kontrolado mo ang pananaw mo. Panglima, seek professional help if needed. Walang nakakaya na pumunta sa isang psychologist o isang counselor o makinig sa mga podcast, coaches na katulad nito. Wala na kaya pumunta sa kanila o makinig. Kung sumusobrang lungkot, ang anxiety, pagkalito, kailangan mo ng katulong. Walang problema kung humingi ka ng tulong sa mga eksperto. Hindi ito nagpapakita ng kahinaan. Ito ay nagpapakita ng wisdom dahil gusto mong matuto
at gusto mong ma-develop at gusto mong magpalakas sa isang bahagi ng iyong physical na kahinaan. At ang pang-anim, faith sa ating Panginoon, magtiwala sa Diyos. Marami sa mga PWD ang nagsasabi ang lakas nila ay galing sa Diyos. Hindi man madali ang daan, pero hindi ka naglalakad mag-isa. Sa bawat luha, sa bawat pag-asa, kasama mo ang ating Panginoon. Hindi ka nag-iisa. At lagi natin tandaan, at lagi kong sinasabi, remember your value. Ikaw ang iyong halaga. Sa totoo lang, marami sa mga PWD ang naging inspirasyon ng iba. Kasi kaya ninyong ngumiti kahit mayroong sakit. Lumaban kahit mayroong takot. Magmahal kahit nahihirapan. Hindi lahat kaya ang ginagawa mo. You are strong. You are needed. You are valuable. Ulitin natin together. I am strong. I am needed. I am valuable. I am loved. Again, I am strong. I am needed. I am valuable. I am loved. Tandaan lagi natin, ang emosyon hindi kaaway, gabayan mo lang sila. Ikaw pa rin ang may hawak ng buhay mo. Hindi pwede ikaw ay kontrolin ng iyong emotions dahil sa iyong kalagayan. Ikaw dapat ang mag-control nito upang makaranas ka ng kapayapaan sa araw-araw. Kaya sa lahat ng PWD nakikinig, mga kaibigan ko, huminga ka muna, tignan mo ang iyong sarili. Isipin mo ang lahat ng laban na iyong nalampasan na. Kung nakaya mo noon, kaya mo pa rin ngayon. At mas kaya mo pa rin bukas. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga ka-strong survivor, mga ka-PWDs, sa ating pong episode na Overcoming Emotional Battles Among PWDs. Kung nagustuhan niyo po ang ating content na to, kung maaari po, i-share niyo po sa iba nating mga kasamahan upang makapagbigay ng inspirasyon at makabangon din po sa kanilang mga naranasan at nararamdaman sa mga panahon na ito. Marami pong salamat sa inyo. Kung kayo po hindi pa nakaka-follow sa ating page, ay ako po ina-appreciate ang inyo pong pag-follow sa ating page na to. Marami pong salamat sa inyo at hanggang sa susunod ng mga videos natin.